Ngayon nga ito muna ang ating magiging content. Kaya kung gusto nyo ang ganitong klase ng video ay mag-like na kayo at subscribe na din para mas pagsipagan pa natin ang paggawa ng ganitong klase ng content. Pero tuloy-tuloy pa din ang paggawa ko ng mga next chapter ng Dragon Ball Super manga para mas masubaybayan talaga natin ito. Ngayon nga ay pag-uusapan na natin ang pagpunta ni Goku sa mundo ng Shinobi. Ito nga pala guys ang chapter 1. Sa unang panel nga ay atin makikita na pumunta nga si Goku sa Capsule Corporation kung saan ay nandun nga si Bulma. Balak nga dito ni Goku na ipaayos kay Bulma ang laptop ni Gohan kasi nga nasira niya daw ito, na agad naman sinanayunan ni Bulma, sinabi nga nito na ipatong na lang daw ni Goku ang laptop sa lamesa niya. Si Goku naman ay nilagay na nga niya sa lamesa ang laptop. Sa point na ito ay nagsalita nga itong si Goku at naghahanap nga ito ng pagkain sa bahay ni Bulma. Sagot naman dito ni Bulma na sakto nga daw kasi nga malapit na daw silang kumain. Dagdag pa dito ni Bulma na talaga daw bang pumunta dito si Goku para bumisita sa kanila or pumunta lang daw ito dito para kumain. Sa moment na ito ay nagulat si Goku sa sinabi ni Bulma. Dito nga ay tinanong ni Goku si Bulma kung ano nga daw ang ginagawa nito. Sagot nga dito ni Bulma na ito nga ay tungkol lang sa another dimension. Salita nga ulit si Goku at sinabi nito na sa another dimension baka mo. Ano naman daw ang point ni Bulma bakit siya gumagawa ng ganyang klase ng machine? Salita nga ulit dito si Bulma at sinabi nito na anong point baka mo, dito nga ay parang na speechless nga itong si Bulma. Salita nga ulit dito si Goku at sinabi nito na gumagawa ka ng ganyang klase ng machine tapos hindi mo pala alam ang purpose nan. Dahil nga sa mga sinabi ni Goku ay nainis nga dito si Bulma at sinabi nito na bakit tinatanong Bakita, puntahan mo na lang si Vegeta sa may taas. Dito nga ay pinuntahan na ni Goku si Vegeta. Si Vegeta nga ay kasalukuyan naghuhugas ng mga pinggan na talagang kinatuwa dito ni Goku. Sinabi nga nito na isa ka na palang katulong ngayon. Salita naman dito si Vegeta at sinabi nito na tumigil na nga daw ito sa pagtawa, kung hindi daw ito titigil ay papatayin na lang niya ito. Sa moment na ito ay tinawag nga ni Trunks itong si Goku, dagdag pa dito ni Trunks na kung nasaan daw itong si Goten. Sagot nga dito ni Goku na nasa bahay nga daw, pinipilit nga daw ni Chi-Chi si Goten na tapusin ang homework nito sa main matrix. Sa sinabi nga dito ni Goku ay napaisip nga dito sila Vegeta at Trunks at sinabi nga ng dalawa sa kanilang isipan na mathematics yung tanga. At after nga ng ilang oras ay nag-inuman nga dito sila Bulma, Vegeta at Goku. Sa point na ito ay lahat nga sila ay sobrang lasing na, sinabi dito ni Goku na siya nga daw ay aalis na. Salita naman dito si Bulma at sinabi nito na tapos na nga daw niyang ayusin ang laptop dito ni Gohan. Kaya pwede na daw itong kuhain ni Goku na agad namang sinanayunan ni Goku. Dahil nga sa sobrang kalasingan dito ni Goku ay mali nga ang napuntahan niya. Siya nga ay rektang pumasok sa loob ng laboratory ni Bulma kung nasaan ay nandun nga ang machine na ginagawa ni Bulma. Sinabi nga dito ni Goku na parang ito nga daw yung dimension machine na ginagawa ni Bulma kanina. Ngunit sa kasamaang palad nga ay nasukahan nga ito ni Goku dahilan kaya nga biglang nagkaroon dito ng circuit na nagpagana sa machine, dahilan kaya nga napunta si Goku sa ibang dimension nang hindi niya namamalayan. Si Goku nga ay tuluyan nang nakapunta sa mundo ng Shinobi at siya dito ay nakatulog dahil nga sa sobrang kalasingan. At pagkalipas nga ng isang araw ay nagising na nga itong si Goku at may hangover pa nga ito. Sinabi nga nito na paano nga daw na-enjoy ni Master Raishan ang pag-iinom. Pero sa moment na ito ay nakita nga ni Goku ang laptop ni Gohan na nakababad na sa tubig, sinabi nga dito ni Goku na mayayari nga daw siya dito ni Chi-Chi. Maya-maya nga lang ay napansin nga ni Goku na parang hindi niya alam kung nasaan lugar siya kaya agad nga nitong tinawag ang Flying Nimbo. Pero hindi nga ito lumalabas. Kaya napagpasyahan dito ni Goku na tignan muna ang kapaligiran dito. Sa next panel naman ay ating makikita itong si Hidan at Kakuzu na kasalukuyan naglalakad. Naghahanap na sila dito ng pwedeng mapuntahan. Nang biglang ang nakaramdam dito si Kakuzu ng kakaiba, sobrang lakas na chakra nga daw nito. Ito nga daw ay nagmumula sa likod ng damuhan na yan. Sa moment na ito ay mabilis ngang inatake ni Kakuzu ang damuhan gamit ang shuriken nito. Ngunit mabilis nga lang nakapitan ni Goku ang shuriken na pinagbabato dito ni Kakuzu. Sinabi nga dito ni Goku na nahulog nga daw nila ang mga shuriken ng mga ito. Na talagang kinagulat dito ng dalawa, salita nga dito si Kakuzu at sinabi nito na sobrang bilis nga daw nitong gumalaw. Dagdag pa dito ni Kakuzu na baka nga daw sila ay nasa under na ng Genjutsu kaya kailangan nga daw nilang saktan ang kanilang mga sarili para makaalis sa teknik na yon. Mabilis nang pinagbabali ni Kakuzu ang kanyang daliri dahilan kaya nga sumigaw ito ng sobrang lakas.
Si Hida naman ay walang idea sa mga sinasabi ni Kakuzu. Sinabi nga dito ni Kakuzu na kailangan mong saktan ang iyong sarili para makawala sa Genjutsu. Si Hida naman ay mabilis nga nitong sinaksak ang kanyang sarili. Si Goku naman ay nagsalita dito at sinabi nito na hindi nga daw niya alam kung nasan siya, pero ang mga tao nga daw talaga dito ay medyo weird at mabilis na nga itong umalis sa lokasyon nila Hidan. Si Goku nga ay nakakita dito ng isang village. Ito nga guys yung Konoha. Nang siya nga ay papasok na sa loob nito ay agad nga siyang pinigilan dito ng mga bantay ng Konoha. Sinabi nga dito ng mga guard na nasan nga daw ang gate pass nito. Salita naman dito si Goku at sinabi nito na wala nga daw siyang gate pass, pumunta daw siya dito para maghanap ng pwedeng makainin. Ang mga guard nga dito ay naghinala kay Goku, baka nga daw isang spy ito mula sa ibang village. Kaya sinabi dito ng mga guard kay Goku na hindi nga daw ito pwedeng pumasok sa loob ng village. Salita nga ulit si Goku at sinabi nito na ganun ba pwede ba akong magtanong. Ang mga guard naman ay sinabi na isa nga daw talagang spy itong si Goku kaya kailangan na nga daw nilang hulihin ito. Sa moment na ito ay mabilis ngang inatake ng mga guard si Goku pero mabilis nga lang itong naiiwasan ng ating bida. Sinabi dito ni Goku na ayaw nga daw niyang gumawa ng gulo dito. At pinigilan nga niya sa pag-atake ang mga guard ng Konoha gamit ang isang simpleng pagtulak sa mga ito. Ang isang guard nga dito ay nakita nga nito si Azuma at agad nitong ni-report ang mga nangyayari sa kanila at ang balak na pagpasok dito ng isang spy sa ating village. Si Goku naman ay sinabi na hindi nga daw sa ganon. Pero si Azuma nga ay nagsalita dito at sinabi nito na hindi na nga daw kailangan pang ipakilala ni Goku ang sarili niya sa kanya. Dito nga ay balak lumaban ni Azuma kay Goku nang bigla nang kumulo ang tiyan nitong si Goku dahil sa sobrang pagkagutom. Salita nga dito si Goku at sinabi nito na hindi nga daw ito ang tamang oras para maglaban sila, dagdag pa nito na baka nga daw may pagkain itong si Azuma. Si Azuma naman ay gumawa dito ng isang kasunduan na kung si Goku nga daw ang mananalo sa laban nila ay binigay daw niya itong si Goku ng pagkain. Dahil sa sinabi ni Azuma ay sobrang natuwa nga dito si Goku. Pero sa point na ito ay mabilis na sumugod itong si Azuma kay Goku ng sobrang bilis kaso nga lang ay sinalag nga lang ito ni Goku gamit ang paa nito. Si Azuma naman ay parang bumunggo sa isang napakalaking bato dahil nga sa tigas ng paa dito ni Goku. After nga nito ay talagang na one hit dito si Azuma, sinabi nga dito ni Goku na wag na daw kakalimutan ni Azuma ang pangako nito sa kanya. Sa next panel naman ay pumunta na nga sila Azuma sa bilihan ng ramen at dito na nga din sila kumain. Tinanong nga dito ni Azuma kung paano nga daw siya natalo nitong si Goku, anong teknik daw ang ginamit nito. Si Goku naman ay walang maintindihan sa mga sinasabi ni Azuma. Sa moment na ito ay dumating na nga itong si Kakashi. Tinanong nga dito ni Azuma kung may balita na daw ba kay Naruto, sagot dito ni Kakashi na wala pa nga daw, baka daw busy si Naruto na mag-training kasama itong si Jiraiya. Salita nga ulit si Azuma at sinabi nito bagay daw nakabalik si Naruto ay mas malakas na daw ito kay Kakashi. Pero sa moment na ito ay napansin nga ni Kakashi si Goku at sinabi nito na sino daw yan. Sagot dito ni Azuma na isa nga daw itong weird na ninja kung saan ay natalo nga daw siya nito sa isang postahan kaya ngayon daw ay siya daw ang magbabayad ng pagkain nito. Si Kakashi nga ay parang nakakaramdam ng masama kay Goku. Si Goku nga ay tapos ng kumain at sobrang dami nga nitong nakain. Na talagang nagpaiyak kay Azuma kasi nga daw halos 3 buwan na sweldo daw ang babayadan niya. Si Kakashi naman ay tinanong si Goku kung bakit daw ito nasa kanilang village. Sagot dito ni Goku na hindi nga daw niya alam dapat nga daw ay siya ang magtanong nito kanda Kakashi. Napansin nga dito ni Kakashi na parang magkaugali nga daw sila ni Naruto. Si Goku naman ay balak ng umuwi, sinabi nito kay Kakashi na siya daw ay uuwi na sa Central City. Na talagang pinagtaka ni Kakashi. Salita nga dito si Kakashi at sinabi nito na Central City ba ng Konoha ang tinutukoy mo. Sinamahan nga ni Kakashi si Goku sa lugar na sinasabi nito. Si Goku naman ay nagtataka kasi nga hindi daw ito yung sinasabi niya. Kaya na-realize dito ni Goku na siya daw ay naliligaw na. Sa kabilang banda naman ay napunta ang scene sa office ng Konoha kung saan ay kasalukuyan nga nag-report si Azuma dito kay Tsunade about dito sa isang misteryosong lalaki na si Goku. Salita nga dito si Tsunade at sinabi nito na alam daw ba ni Azuma kung saan nagmula itong si Goku, sagot nga dito ni Azuma na hindi nga daw niya alam. Dahil sa sinabi nitong si Azuma ay nagalit nga dito si Tsunade at sinabi nito na maari nga daw ilagay ni Azuma ang buong village sa kapahamakan sa pinaggagawa nito at talagang pinapasok pa nga daw nila ito sa kanilang village. Na agad namang humingi si Azuma dito ng sorry. Salita nga ulit si Tsunade at sinabi nito na wala na nagawa mo na, ngayon ang tanong isa ba siyang spy.
Salita naman dito ang isa nilang kasamahan na taga Hyuga clan na si Hiashi at sinabi nito na hindi nga daw niya maisip, ni-analyze nga daw niya ang chakra nitong si Goku. Ito nga daw ay may massive chakra na dumadaloy sa katawan nito, at ngayon nga lang daw siya nakakita ng sobrang lakas na chakra mula sa lalaki na ito at ang katawan nga daw nito ay nababalot ng parang isang armor. Salita naman dito si Tsunade at sinabi nito na sa tingin mo, gaano siya kalakas. Sagot nga dito ng taga Hyuga clan na ang lakas na meron nga daw itong lalaki na ito ay 10 beses na mas malakas sa Nine Tails. Dahil sa sinabi nito ay gulat na gulat nga dito si Kakashi at Azuma, dagdag pa dito ng lalaki na taga Hyuga clan na kaya pa nga daw makontrol ng lalaki na yun ang kanyang kapangyarihan, ibig sabihin ay may ilalakas pa nga daw ito. Estimate nga daw niya na nasa 20 times na mas malakas pa sa Nine Tails ang lakas nitong lalaki na ito. Dito nga ay salita nga itong si Kakashi at sinabi nito na imposible nga daw yan. Sagot nga dito ang lalaki na taga Hyuga clan na i-check nga daw kasi ni Kakashi ang lalaki na yun gamit ang Sharingan nito para nga daw malaman nito. Salita nga dito si Azuma at kay Abang nang sinabi nito na ang chance nga daw palang matalo siya ay parang 10 times na mas malakas sa QB. Parang sinasabi nga dito ni Azuma na nakasurvive nga daw siya sa laban nila ng lalaki na yun kaya ibig sabihin ay kailangan daw pala ng 10 times na lakas ng QB para matalo siya. Sagot naman dito si Kakashi at sinabi nga nito kay Azuma na ni-massacre ka niya tapos nagagawa mo pang puriin ang sarili mo.